A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ako po si Hagyar Taha. So, I'm the last reporter from Group 5. So, our topic is the section summary of their discussion. So, ito yung summary ng discussion ng mga kasamahan ko. So, the first is the majority of the madhabs which flourished during the earlier periods disappeared and only 4 remained. Okay, so ang mga pangunahing Sunni madhabs ay Hanafi, Maliki, Shafi'i at Hanbali. So, itong apat na ito ay lumitaw noong ika-9 at ika-10 siglo, Common Era, at noong ika-12 siglo na lahat ng mga hukom ay halos na inihanay ang kanilang mga sarili sa iba't iba na madhab or particular na madhab. So, itong madhab na ito, na-recognize ang apat na school na ito or nakilala ang pagiging validity or mabisa na sila ay nag-interact sa legal na debate over the centuries. Ang rulings of these schools are followed across the Muslim world without exclusive regional restrictions. Ang pasya ng school na ito ay sinusunod ng mga Muslim sa buong mundo na walang eksklusibong paghihigpit sa relihiyon. Bali, gayon pa man, ang bawat isa ay nangibabaw sa iba't ibang bahagi ng mundo. For example, the Maliki School ay nangibabaw sa North and West Africa. Tapos, ang Hanafi School naman ay sa South and Central Asia. Then, Shafi'i School naman ay sa East Africa at Southeast Asia. At ang Hanbali na school ay sa North at Central ng Arabia. Okay, so next. The sunod is the madhabs reached their final form of systemation and organization. Naabot ng mga madhab ang kanilang huling anyo ng sistemasasyon at organisasyon. Sa paglipas ng panahon, ang paaralan na ito ng Islamic legal thought ay naging predominant, nangingibabaw, that the common people soon forget that any other schools. Dahil ang bawat isa sa paaralang ito ay unti-unti na nagkakaroon ng sarili nitong dinamismo or nagkakaroon ng sarili nitong pangalan. So, ayon sa kani-kanilang madhab or paaralan. Halimbawa, Al-Husayn ibn Mas'ud, Al-Baghawi na author of the Fiqh Classic, Sharh as-Sunnah ay Shafi'i pagkatapos ng Shafi'i madhab. Okay, so next. Ang number 3 is Ijtihad beyond the structure of the madhab was dropped and Ijtihad madhabi took its place. Okay, so ang ibig sabihin ng ijtihad is bahagi ito ng batas ng Islam which is defined as legal philosophy. Ijtihad ay Arabic word na ang ibig sabihin sa English ay effort, na to describe ay na ang ibig sabihin ay proseso ng independent na pag-iisip or kaalaman sa Quran or pag-unawa sa Quran na kinakailangan para makagawa ng proper na decision sa paghukom or panghukuman. Bali, bahagi ito ng batas
ng Islam, which is defined as legal philosophy. Okay. So, ang ijtihad na lampas sa istruktura, kung ano yung mga rules na lumampas sa istruktura ng madhab, which is paaralan ng mga Islamic thought, ay binagsak or binawasan. At ang ijtihad madhabi naman ang pumalit sa lugar nito. Okay, yung madhabi naman ang pumalit doon sa lumampas doon sa ijtihad na lumampas sa istruktura ng madhab. Okay. So, sa yugtong ito, sinuri ng mga scholar ang mga bawat madhab, ang lahat ng mga pasya ng kanilang mga tagapagtatag na scholar ng madhab na hinuhusgahan ang pangunahing mga prinsipyo nito. Sa likod ng kanilang mga pasya, nagsagawa din sila ng mga limitadong ijtihad. Sa huli, ang nagsasariling ijtihad ay itinapon in favor of ijtihad sa itinatatag na prinsipyo. Okay, so ang pagkaintindi ko is yung kaalaman sa ijtihad na lumampas sa istruktura ng madhab ay binawasan in favor of ijtihad sa tinatatag or itinatayo nilang prinsipyo. Next, comparative fiqh arose but was used essentially to advance sectarian ideas. Sa bahaging ito ng panuntunang Abbasid, isang format para sa pagsulat ng mga aklat ng fiqh na umunlad, na nanatili hanggang ngayon na ang bawat isa ay kumakatawan sa isang paksa mula sa Sharia. Halimbawa, tahara, kalinisan; sala, pagdarasal; saum, pag-aayuno; zaka at hajj, hanggang sa pagpapatuloy sa nikah, kasal at talak, diborsyon, at sunod ay mga transaksyon sa negosyo, at sunod doon ay a'dab. So, yun lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi